malinaw ang mga ideya. Ngunit kailangan din nilang makilahok sa ibang lugar o sa kanilang komunidad. Ilan sa maaaring funksyon nito ay pakikipag-ugnay sa tao, pagbabahagi ng karanasan at ideya, paghikayat at pagpapahayag ng paninindigan. Yun lang po lamang lahat at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Glyza Jane Saldidiagalam, ang inyong guro ngayon sa Pilipino. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga estratehiya sa pagtuturo ng wika. Bago tayo magsimula ay tatalakayin muna natin ang report mula sa EDCOM report. Sa taong 2000 ay napanukala na maging medium ng pagtuturo ang Pilipino sa daitang ika-una, ikalawa, at ikatlo ay vernacular ang medium ng pagtuturo sa lahat ng asignatura. Sa ikatlong baitang naman ay ipapasok ang Ingles bilang hiwalay na subject. Ituturo ito hanggang sa ika-4 na taon ng high school. Sa ika-4 na baitang, Filipino ang medium na pagtuturo para sa lahat ng subject. Sa malaon, ililipat sa Filipino ang edukasyong technical, vocational, at ipapaubaya sa DepEd ang pagpili ng wika ng pagtuturo sa edukasyong pangkolehiyo. Sa taong 2000 naman, lahat ng asignatura ay matangi sa Ingles at iba pa ang wika ay ituturo sa pamamagitan ng Filipino. Nang sa malaon ay malaki na ang pagbabagong naganap sa pagtuturo ng wika. Noon, ang kaalamang struktural lamang o kayarian ng wika ang pinagtutuunan ng pansin. At ngayon naman ay nakatuon sa paglinang na kahusayan sa paggamit ng wika, kasanayan sa pakikipagkatalaspasan o kasanayang komunikative. Narito naman ang mga components kung paano mag-usap na tanggap sa lipunan. Ito ay binuo ni HIMSS na acronym ay speaking, na ang tawag nito ay speaking with HIMSS. Okay. Ito ang S ay settings, P participants, and sequence, case, instrumentalist, norms, and genre. Okay, ano sa salitang Tagalog ang settings? Okay, tama. Ito ay kung saan nag-uusap or pinag-usapan ang kwento. Ano naman sa salitang Filipino ang participants? Okay, ang mga tao. Ano pa? Sino ang pinag-usapan? Okay, tama. Para mapadali tayo, ang ends naman ay ano ang layo ng pag-uusap. Ang sequence naman ay kung paano ang sunod-sunod na mga gawain. Ang case naman, ito ang eskrito ng speech. At meron itong dalawang components. Ito ay ang formal at di formal. Ang instrumentalist naman ay ang pagsasalita o pagsulat. Nararawan ito kung pagsasalita o pagsulat ba ang ginagamit. Ang norms naman, ito ang kung paano ang paksa ay pinag-usapan. Ang genre naman ay uri ng pagpapahayag. At meron naman tayong 5 gamit ng wika ang maaari uugnay sa ideya at kaisipan ng mamag-aaral. Una, ang personal, interpersonal, directive, referential, at imaginative. Meron naman tayong 2 uri ng estratehiya na mahalaga sa pagtututo ng wika. Ang una ay estratehiyang tuwiran at ang estratehiyang di-tuwiran. Ang estratehiyang di-tuwiran naman ay pang-metacognitive o pang-affective at pang-social.
At meron naman tayong apat na mga aspekto o elemento ng communicative competence ayon kina Michael Canale at Meryl Swain. Ang una nito ay ang linguistic competence. Ito ay may kakayang umunawa at makagawa ng mga istruktura sa wika ng sang-ayon sa mga tuntunin sa gramatika. Ang kalawa naman nito ay ang social-linguistic competence. Ito ay interdisciplinary, nakakaunawa, nakakagamit ng mga konseptong sosyal ng isang wika. Ang ikatlo naman nito ay ang discourse competence. Ito ay may kinalaman sa pag-unawa, kundi ng isa-isang pangusap, kundi ng buong diskurso. Ang pang-apat naman ay ito ay tinatawag na strategic competence. Wala raw taong perpekto ang may kaalaman tungkol sa kanyang wika at nakakagamit ng kailan may ito ay tuwina sa walang problema o kapiring o survival strategies. Meron tayong dapat tandaan sa paggamit ng pamarang komunikatif. Pero ano nga ba ang prinsipyong sinusunod ng pamarang komunikatif? So, meron tayong 5 prinsipyong sinusunod sa pamaraang komunikatif. Ang una dito ay dapat malinaw ang taong nakikipag-usap sa konteksto ng komunikasyon. Ang pangalawa naman ay ang wika ay isang kasangkapan sa pakikipagpalastasan. Ang pangatlo ay gumamit ito ng pamaraang komunikatif kung gaano kahusay sa pakikipagpalastasan. At ang pang-apat naman nito ay mahalagang gamitin sa loob ng klase ang mga sitwasyong tunay na tumatawag sa pakikipagpalastasan. Gamitin sa klase. At ang panglima naman nito ay may iba't ibang antas ng communicative competence, lalo na hindi maaasahan ng isang negative speaker. Of course, ay may maging mahusay sa bawat uri ng pakikipagpalastasan. Meron naman tayong wastong gamit ng salita. Maaring magbabago ang kahulugan ng isang wika na isang pahayag kung mali ang gamit ng salita. Kalawa naman ay nagkakapalitan ng gamit, of course. At ang ikatlo naman nito ay bunga ng kakulangan ng pag-unawa sa kahulugan ng salita. At nagkaroon din ng kamalian at hindi malinaw ang pagkakahulugan sa mensahe o pahayag. Ilan sa mga sumusunod ay ang wastong paggamit ng mga salita. Ito ay i-report naman sa ating guro na si Binibining Roxanne. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Roxanne. Ang tatalakayin natin ngayon ang mga wastong salita. Ito ay mga iilan lamang. Unang-una, may at mayroon. Ginagamit ang may kung ito'y sinusundan ng mga sumusunod na bahagi ng pananalita. Halimbawa, pangalan, pandiwa, pang-uri, panghalip ng paari, pantukoy ng mga, pang-ukol na sa, may putas siyang gala, may kumatok sa labas, mas matalino siyang anak, may kanila silang ari-arian, may mga lalaking naghihintay sa iyo, may sa ahas pala ang kaibigan. Ito ang mga ginagamit kapag may. Sunod naman tayo sa mayroon. Ginagamit ang mayroon kung ito'y sinusundan ng isang kataga o inkilinti. Sinundan ng panghalip palagyo, naghuhulugang mayaman. Ang halimbawa naman sa isang kataga o inkilinti ay meron ba siyang pasalubong. At ang halimbawa naman sa panghalip palagyo ay meron siyang pakse. At naghuhulugang mayaman, ang halimbawa naman ito ay siya lamang ang meron sa aming magkapatid. Sunod naman tayo sa kita at gaya. Ang kita ay panghalip panaw sa kaulungang panglayon at may kailanang isahan. Samantala ang kata naman ay panghalip panaw sa
kaulungang palagyo ay may kailanang dalawahan. Ang kita ay tumutukoy ng kinakausap. At ang kata naman ay mga makasamang nangungusap at kinakausap. At sunod naman tayo sa kila at kina. Ang kila naman ay walang salita. Ulitin ko ha, ang kila ay walang salita. At ang kina naman ay maramihan ng kay. Saan sa kanila ang walang salita? Si kila or si kina? Magaling. Sunod naman tayo sa ginagamit at sunod naman tayo sa nang at na. Ginagamit ang nang bilang katumbas ng of sa englas, pang-ukol ng layon ng pandiwa, pang-ukol na tagaganap ng pandiwa sa tinig. Ang halimbawa sa katumbas ng of sa englas, si Mang Maandig ang puno ng aming samahan. Ang pang-ukol ng layon ng pandiwa, ang halimbawa naman nito ay naglalaro ng chess ang aming magkapatid. Ang pang-ukol ng tagaganap ng pandiwa sa tinig ay halimbawa naman ito ay ginagawa ng mga estudyante ang kanilang proyekto. Ano ang ginagamit ng katumbas ng of sa englas? Pang-ukol ng layon ng pandiwa, pang-ukol ng tagaganap ng pandiwa sa tinig. Sunod naman tayo sa ginagamit ng nang. Ang nang katumbas ng when sa English. So, sino ang nakaalam nito kung ano ang Pilipino sa when? Very good! Kailan? Ang halimbawa naman nito, kumain kami ng hapunan nang dumating si Tiyong Berting. Katumbas, ang sunod naman nito ay katumbas ng so that in order to sa English. Ang halimbawa naman nito ay mag-aral kayo ng mabuti nang kayo'y makapasa. Siya, mag-eskwela gid tarong ha. Pinagsamang pang-abay ng at pang-angkop. Halimbawa naman ito ay kumain ng lugaw ang batang may sakit. Sunod naman ay kapag napagpagitnaan ang dalawang magkatulad ng pandiwa. Halimbawa naman ito ay siya ay tawa ng tawa. Sunod naman tayo sa daw, din, at raw rin. Ginagamit ang daw kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig. At ang raw rin kapag nagtatapos sa pandinig. Ang daw sa nagtatapos sa katinig. Magaling. Ang raw at rin sa nagtatapos. Magaling. Ang halimbawa naman ito ay may sayawan daw sa plaza. Sunod naman tayo kung at kung. Ginagamit ang kung bilang pantanig, pangatnik na panumbalik. Katumbas nito ang F sa English. Ang kung ay ang panghalip panaw sa kaukulong ng paari. Halimbawa naman ito, matutulog na ako kung papatayin ang ilaw. Sunod naman tayo sa kundi at kundi. Ang kundi ay galing sa salitang kung hindi o if not sa English. Ang kundi naman ay except. Anong ang kundi? Except. Magaling. Ang halimbawa nito, alis na sana kami kung di ka dumating. To. Sunod naman tayo sa pinto at pintuan. So, sino ang nakaalam ano ang Ingles sa pinto? Magaling, ito ang door. Ang pinto ay bahagi ng dinadaanan at sinisira at binubukas. Samantala, ang pintuan ay bahagi ng kinalalagyan ng pintuan. Ito naman ang halimbawa sa pinto. May kumatok. Buksan mo nga ang pinto. Sunod naman tayo sa hagdan at hagdanan. Ang hagdan, ano ang English hagdan? Stairway, magaling. Ay ang batyang na inaakyatan
at binababaan. Samantala ang hagdanan ay bahaging kinalalagyan hagdanan. Halimbawa, nagmamadaling inakyat ni Barbie ang mga hagdanan. Ang halimbawa sa hagdan ay ilagay mga hagdan sa tapat ng bintana. Sunod naman tayo sa pahirin at pahiran. Punasin at punasan. Ang pahiran at punasin in English kay wipe off magaling ay naguhulugang alisin o tanggalin. Ano naguhulugan ang pahirin at punasin? Alisin o tanggalin. Magaling. Ang pahiran at punasan, ano sa English? Ito ay to apply. Magaling. Ay naguhulugang lagyan. Ang mga halimbawa naman ito ay pahirin mo nga ang mga luha sa iyong mga mata. Pahiran mo nga palaman ang tinapay. Punasin mo ang pawis sa iyong likod. Punasan mo ng alcohol ang iyong mga binti. So, sunod naman tayo sa upirahin at upirahan. Ginagamit ang upirahin kapag tinutukoy ay ang tiyak na bahagi ng katawan na tistisin. Ang upirahan naman ay tumutukoy sa taong sa isailan sa pagtitestis. Halimbawa, operahan ang tiyan ni Ray sa Sabado. Saan ito ang halimbawa? Sa operahin. Ay operahan, magaling. Sunod naman tayo sa walis at walisan. Ginagamit ang walisan kung tumutukoy sa bagay na alisin o alisan ay o linisin. Ang walisan ay tumutukoy naman sa lugar. Ang halimbawa, walisin niyo ang mga kalat sa saeg. Saan ito? Sa walisin o walisan? Sa walisan. Magaling. Ikat at ikot. Ginagamit ang ikit para maipakita ang kilos ng paghihilid mula sa loob patungo sa labas. Ang ikot naman ay mula sa loob patungo sa labas. Ang halimbawa, nakakatatlong ikit muna sila bago natuntun ang mga daan patungo sa loob ng karta. Sunod naman tayo, sundin at sundan. Ang sundin ay nagkakahulugan ng pasunod sa payo o pangarap. Ang sundan ay gayahin o puntahan o sa pinupuntahan ng iba. Ang halimbawa naman sa sundin, sundin mo lagi ang sinasabi ng iyong mga magulang dahil para rin sa iyong kabutihan. Ang halimbawa sa sundan, sundan mo siya baka siya ay maligaw. Sunod naman tayo sa subukin at subukan. Subukin, ito ay masubok ang husay o galing ng isang bagay o gawain. Ito naman ang subukan, palihim na pamatyaga o pagrespeya sa kilos ng tao. Sunod naman tayo sa hatiin at hatian. Ang hatiin kay partihin, ang hatian ay bahagi. So, ano ang hatiin? Ang hatian. Ang hatiin ay partihin, ang hatian ay bahagi. Ang halimbawa, hatiin mo sa 6 ang pakwan. Ang halimbawa sa hatian, pinahatian niya ang kanyang hamburger ang nalilimos na bata. Ang sumusunod ay si Binibining Glyza sa pagpatuloy sa mga iilan sa mga wastong salita. Salamat Binibining Roxanne sa mga tinalakay mong mga salita na wastong paggamit. So magpatuloy tayo sa ika-19, iwan at iwanan. Iwan sa Ingles, ito ay to leave something or somebody. Ito ay huwag isama. Ang iwanan naman sa Ingles, ito ay to leave something to somebody. Makikita natin ang kabisabahan nila or at to. Sa Pilipino naman ito ay bigyan. Meron tayong halimbawa dito. Halimbawa ito ay iniwan ni Arnie ang kotse sa garahe. Ang ikalawang
Halimbawa naman ay iniwanan ni Rene ng pera si Joy bago siya umalis. At sa ika-18 salita, ito ay ang nabasag at binasag. Ang nabasag ay kilos na di sinasadya o di ginusto. Ang binasag naman ay nagpapakita ng sariling pagkukusa. Ang halimbawa nito ay galit na binasag ng lalaki ang mga salamin sa kotse. Ang ikalawang halimbawa naman ay nagmamadali kasi siyang nagpugas kaya nabasag niya ang mga plato. Binasag, ito ay ang kilos na nagpapakita ng sariling pagkukusa. Ang nabasag naman ay ang kilos na di sinasadya o di ginusto. Dumako naman tayo sa ika-19 na salita. Ito ay bumili at magbili. Bumili is to buy, magbili is to sell or magbenta. Ang halimbawa nito ay pupunta ang nanay sa Baguio para bumili ng mga sariwang gulay. Ang ikalawang halimbawa ay ang trabaho ng tatay niya ay magbili ng mga lumang kasangkapan. Bumili is to buy, magbili is to sell. Ang ika-20 salita naman ay ang kumuha at manguha. Kumuha is to get, magkuha is to gather or collect. Ang halimbawa nito ay ang kumuha ng isang basong tubig select para kay Jeep. Sana all. Sa ikalawang halimbawa naman ay nanguha ng mga kabebe ang mga bata sa dalampasigan. Nanguha. Sa 21 naman, dahil sa at dahilan. Dahil sa ay ginagamit sa pangatnig na pananhi. Ang dahilan ay ginagamit sa bilang pangalan. Ang halimbawa nito ay hindi siya nakapaglaro ng basketball dahil sa taas ng kanyang lagnat. Dahil sa ang pangatnig ng pananhi. At ang ikalawang halimbawa naman ay ang dahilan ng pag-iyak niya ay dahil sa may sakit. Ay dahil sa masakit mong pananalita. Dahilan. Ginagamit bilang pangalan. Ang huling salita naman ay ang taga at tiga. Walang unlaping tiga. Taga ang dapat gamitin. Walang unlaping tiga. So, walang tiga. Dapat taga lang dapat nating gamitin. Ginagamit ang titling sa unlaping taga kung sinusundan ng pangalang pantangi. Halimbawa nito, si Juan ay taga Bicol. Taga Nayon ang magandang babaeng yon. Gumamit din ng taga. At doon nagtatapos ang aming report tungkol sa ang mga estratehiya sa pagtuturo ng wika. Maraming salamat.